Herlene Budol, ibinahagi ang naranasang kababalaghan, nakita ang pugot ang ulo. Usap-usapan sa social media ang isang post na naglalaman ng karanasan ng kapuso actress beauty queen na si Herlene Budol na may kaugnayan sa kababalaghan. Sa isang espesyal na Halloween episode ng I Wonder ng GMA Public Affairs, itatampok ang kanyang hindi kapani-paniwalang karanasan kung saan may nagsabi sa kanya na nakita siya na pugot ang ulo. Ayon kay Herlene, isang estranghero ang lumapit sa kanya at sinabing nakita niyang nawawala ang kanyang ulo. Ang pahayag na ito ay agad na nagdulot ng takot sa kanya, kaya't nagpasya siyang umuwi. Natakot ako sa sinabi ng taong iyon, sabi niya, na naglalarawan ng kanyang reaksyon sa hindi pangkaraniwang pangyayari. Ang mga ganitong karanasan ay nagdudulot ng takot at pagdududa, lalo na't may mga pamahiin ang mga Pilipino hinggil dito. Sa kultura ng mga Pilipino, may mga paniniwala na kapag may nakitang tao na walang ulo, ito ay maaaring senyales na siya ay sinusundo na ni kamatayan. Ayon sa mga pamahiin, kung kakilala ang taong iyon, dapat siyang tapikin sa ulo, o di kaya'y ibaon sa lupa ang lahat ng kanyang isinusuot na damit, o sunugin ang mga ito upang maiwasan ang masamang kapalaran. Isang halimbawa ng paniniwalang ito ay ang paniniwala na ang mga ganitong pangyayari ay nagdadala ng masamang espiritu o bad omen. Kaya naman, ang sinumang nakakaranas ng ganitong sitwasyon ay karaniwang natatakot at nagmamadaling gawin ang mga ritual upang maprotektahan ang kanilang sarili at kanilang pamilya. Hindi lamang si Herlene ang nakaranas ng ganitong sitwasyon. Maging ang kanyang kapwa kapuso star na si Sanya Lopez ay nagbahagi rin ng kanyang karanasan kung saan nakita siya ng kanyang sariling ina na walang ulo. Ang ganitong mga kwento ay nagbibigay diin sa mga karaniwang takot at pamahiin ng mga tao, lalo na kapag may kinalaman sa kababalaghan. Ang mga karanasang ito ay nagsisilbing paalala sa mga tao tungkol sa mga bagay na hindi natin lubos na nauunawaan. Sa kabila ng modernong panahon, nananatili ang mga paniniwala at tradisyon na ito sa puso ng mga Pilipino, na nagpapakita ng kanilang ugnayan sa kultura at pananampalataya. Herlene Budol, sa kanyang pagsasalaysay, ay nagbigay din ng mensahe na huwag matakot sa mga ganitong karanasan. Bagamat nakakatakot, maaaring ito ay bahagi ng isang mas malawak na paliwanag na hindi natin nakikita. Ang mga kababalaghan ay maaaring maging bahagi ng ating buhay, at sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga ito, nagiging mas matatag tayo sa pagharap sa mga takot. Sa kabuuan, ang mga karanasan ni Herlene at Sanya ay nagbigay ng liwanag sa mga tradisyonal na paniniwala at pamahiin ng mga Pilipino. Ipinapakita nito na kahit gaano pa man tayo kamoderno, ang ating kultura at mga tradisyon ay patuloy na bumabalik sa atin, nagiging bahagi ng ating pagkatao. Ang mga ganitong kwento ay hindi lamang nagbibigay ng takot kundi nagiging pagkakataon din upang magmuni-muni sa ating mga paniniwala at sa mga bagay na mahirap ipaliwanag. Sa huli, ang mga kwento ng kababalaghan ay nagbibigay ng kakaibang kulay sa ating mga karanasan at nag-uugnay sa atin sa mga nakaraang henerasyon, na patuloy na naniniwala sa mga bagay na higit pa sa ating nakikita.